Welcome back po muli sa aking channel. Kung first time po ninyong manood, don't forget to click like and subscribe. Sa video nga pong ito ang mga personalidad na talagang nag-trending. Bakit nga ba? Yan sa mga netizens na bullseye o napuruhan ng digital or instant karma itong tatlong personalities na ito na sina Kaloy, Maris at Anthony. Bakit nga ba? Una na itong si two times gold Olympic medalist na nagpahayag noon ng CEO na it's not all the money in medals, kundi ugali at reputasyon ng isang tao ang mahalaga para sa kanila, kaya tinanggal siya nang pumutok at mag-trending ang issue ng kanyang ina at nitong si Carlos na nagkaroon ng disrespect sa naturang ginang at sinalat naman ng Jollibee sa isang event kung tatanggapin ba siya at nakipagtalo pa ang kanyang mga supporters. Subalit, big X din siya sa Jollibee. Maraming magandang blessings, 80 million pesos in cash o higit, cars, houses, and condos ay tinamaan naman ng bad karma sa mga advertisements na sana'y malaking kumpanya ang nagkandara pa at naging triple ang biyaya. Ngunit hindi nga ito ang nangyari at na-pending o na-stuck siya sa isa o dalawang advertisements o hindi nga lumobo ang biyaya dahil sa katigasan ng ulo at puso nito ayon sa mga netizens. Ito nga ang female version naman ni Kaloy ay itong si Maris Racal na kailan lamang ay nag-trending at magpahanggang ngayon nga although she takes accountability. Sakit ang naging ganti ng kapalaran sa kanya. 4 ads ang nawala. Nasa frontline ng balitang yan, si FJ Marfori. Next! Direct, I'm ready. Just this September, inilaunch si Maris Racal bilang endorser ng cosmetic brand na ito. Pero matapos masangkot sa cheating issue, kaugnay kay Anthony Jennings, tinapos ng Dazzle Me ang partnership nila kay Maris Racal bilang endorser. Pero kailangan raw nila itong gawin para mapangalagaan ang integridad ng kanilang produkto. Ang ilang artista, hati ang opinyon sa isyong kinakarap ng Mathon. Ang aktor na si John Arcilla, ayaw raw manghusga pero tila hindi rin napigilang magbigay ng banat kay Anthony. Ang aktres naman na si Rica Perelejo, walang direktang kinampihan sa mga sangkot. Lahat daw ng tao ay may good at bad side. Pero ang mapahiya dahil sa maling gawain gaya ng cheating, deserve. Nagbabalita mula sa Frontline. Kaya nga napakahalaga ng integridad at kredibilidad ng mga tao, lalong-lalo na itong mga personalities na ito na tila ba mga walang contentment nga naman sa buhay. Walang perpekto at sa kanilang mga pagkakamali, para silang nakakulong sa isang kwadra or aquarium nga naman na ang mga taong nasa labas ng frame ay handa at laging nakaabang upang sila ay mabigyan ng iba't ibang komento na kadalasan naman ay negatibo, bunga ng kanila ding aksyon or self-inflicted bad actions. At sabi nga nila digital at instant na daw ang karma. Mayaman man si Carlos Yulo, may damdamin din ito at naaapektuhan din marahil at namimiss ang pamilya. But we never know. Ang gawa talagang masama ay hindi naman nagbubunga ng mabuti. Kagaya nga itong si Maris at si Anthony na wala ang mga biyaya at nawala pa ang mga taong tunay na nagmahal sa kanila sa mahabang panahon. Para sa consequences na kanilang nagawa ang cheating at mga nasaktang tao, kailangan nilang ibalik ang mga perang naibigay o naibayad sa kanila ng kanilang mga advertisers. At kay Carlos Yulo naman ang kaibahan, itong si Maris at si Anthony, they admit their mistakes and they have accountability. But itong si Carlos Yulo, palibhasa at marami pa ring blessings, maliit ka na nga, anila, ay mayabang ka pa, walang remorse o pagsisisi at pagpapatawad. Humble sana and be
kind ang ganitong uri ng mga tao na super blessed at sikat. Sa party ni Maris Racal, kahit sabi nila ito'y career move at scripted, ay nagawa nitong aminin ang kasalanan at humingi ng tawad. At ganoon din sa party Anthony Jennings na nagsorry siya sa kanyang nagawa. Ngunit itong si Carlos Yulo ay hindi naringgan, bagkus ang kanyang pagmamatigas magpahanggang ngayon ay nananatili sa kanyang puso at isipan. Anuman ang kabutihan at kagandahang nagawa ng mga personalidad na ito, ang kanilang mga pagkakamali tulad din natin ay nakatatak na at hindi malilimutan at ito ang nakikita sa kanila. Ang mga personalidad na ito, bagamat may katotohanan naman na sa kabila ng pagiging blessed, sikat, ay sana ay matutong maging kontento at maging kind at hindi lang yon, ay huwag na nilang dagdagan ang mga sakit na nararamdaman ng mga taong kanilang nagawan ng pagkukulang at pagkakamali. Ito may pamilya, pagkat at the end of the day, sila'y naging bahagi ng inyong masasaya o malulungkot mang karanasan sa buhay. Maging ex-girlfriend man ninyo ito o maging ex-boyfriend man. Lahat ng inyong pinagsamahan ay mananatili sa inyong puso at alaala. Love, love, love na lamang, lalo na't papalapit ang Christmas Day.